willpower, hindi na ako magkakasala. Hindi po, lalo magkakasala. Hindi doon ang kalakasan. Ang kalakasan natin ay yung kamatayan ni Jesus Christ. Okay, malinaw po ba yan? Yung tagumpay natin mismo sa kasalanan ay yung kamatayan ni Jesus Christ. May kailangan paliwalaan natin yan. Ang ating respond, ang ating paano nito i-apply sa buhay, paniwalaan natin. Pakisindi nga ang mga ilaw natin. So, ang ating gagawin, pag sinabi ng Diyos na ganyan, paniniwalaan po natin. Kaya minsan, hindi natin naunawaan. Hindi natin naunawaan, paniniwalaan natin. Unti-unti, no, pag pininiwalaan mo, unti-unti, maunawaan na, makikita mo na. Yun ang ibig sabihin niya. Pag nakita mo na, mararanasan mo na. Amen? May step po yan. Sinabi ng Diyos, hindi mo naunawaan, paniwalaan mo lang. Dahil pininiwalaan mo, unti-unti, naunawaan mo, nagkakaroon ka ng linaw. Pagka nagkakaroon ka ng linaw, mararanasan mo na. Amen? Yun ang proseso. Yun ang pananampalataya. Okay? So, unti-unti po, hindi naman po tayo nagmamadali. Tawag na dyan, step by step. Step by step po ay lumalago tayo sa pagkaunawa. Kaya napakahalaga din ang nakikinig, nagbabasa, and then nananalangin. Hindi mo talaga, pag ako hinihingi ko everyday, pag lubuksan kong Bible ko, Panginoon, mahusap po kayo sa akin. Hindi mo kasi makukuha sa galing ng cognitive mo. Ang tawag na cognitive, yung lakas ng isip mo. Hindi po. Kasi spiritual matters to eh. Hindi naman ito logical lamang, brain power, palito lang ng tao. Ito ay mga Diyos na bagay. O kailangan natin ang pangunawa ng Diyos na ibigay sa atin. Pag kayo binigyan naman ng Diyos yung pangunawa yan, mauunawaan na natin. Amin po ba? Kaya kayo mo ibang tao pagka binabasa mo ba ito, sabi parang lalo yata ako nalilito. Lalo ako nagugulo. Di ba naman? Pag binabasa ko ba ito, parang nakakaantok. Kasi nga po, hindi mo maunawaan niya sa sarili mong lakas. Kaya Kristiyan ka na, kailangan pa rin yung manalangin. Kung babasa ka ng Diyos, Panginoon, hindi ko po maunawaan ito, hindi niyo pa paunawa. Kung naunawaan naman, tapos bubuksan mo ulit, Panginoon, magpaliwanag ko po kayo ulit. Okay? Minsan mayroong lalim na naman, may lalim na, konting lalim na naman. Okay? So, ang sabi po ito, nalalaman natin, importante. Number 1 step, para sa pagtatagumpay sa kasalanan, kailangan alam natin. Okay, number 1, alam. Ano po yung alaman natin, aalamin natin? Kalakip niya tayong napako sa krus, yung ating datiyang pagkatao, upang ang katawang salarin, yung katawang ito, yung ating physical body, flesh, ay magiba sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na ito pagkarian ng kasalanan. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So, number 1 step sa pagtatagumpay sa kasalanan ng mga kasalanan yan, you have to know. Yung knowing. Okay? Knowing. Number 2, verse 11. Okay? Verse 11, ibilang. Okay? Number 1, alamin. Number 2, ibilang. Okay? Gayon din naman, kayo, ibilang ninyo kayo'y tunay na patay na. So, alamin natin, 2,000 years ago, namatay si Jesus Christ sa Kalbaryo. Totoo yan eh. History yan eh, hindi naman yung invento. Pagkatapos, siya namatay, nilibig. Ngayon, yung panakamatay ng yun ay sinama niya na tayo. Sabi niya doon sa verse 6. Ngayon, kung ganun pala, ibilang na natin. Bilang na natin, tapusin na natin sa ating sarili na nangyari talaga na tayo'y kasamang namatay ni Jesus Christ. Tayo patay sa kasalanan. Hindi naman tayo namatay, kundi nabuhay tayo kasama ni Jesus Christ. Hindi enough yung namatay ka lang. Isang step lang yun eh. First step, namatay ka kasama ni Jesus Christ. Second, ay nabuhay ka kasama ni Jesus Christ para mabuhay ka sa Diyos. Ang pamumuhay mo na ngayon ay sa Diyos. Amen? Nagkakasala pa rin po tayo dahil nandiyan pa rin yung old nature natin, yung pika ng laman natin, dahil napatay na yan. Pero pagka nalaman natin yan at ibinigay
Kasi po, kaya mahirap magkalugay sa kasalanan. Kasi nakaugalian natin yan eh. Di ba ba? Halimbawa, magmula na matutulong magkasala, let's say 9 years old, o kaya 8 years old, hanggang sa tumanda na ginagawa mo yung kasalanan yan. So, napakalalim na sa buhay mo yan. Ngayon, hindi mo mawawala yan sa iyong sariling lakas. Hindi mo mawawala yan sa iyong sariling self-will o willpower. Ngayon, binigyan tayo ng solusyon ng Diyos. Ang solusyon niya ay yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at tayo kanyang muling pagkabuhay. Una lamang, alamin natin yan. Pangalawa, ibilang natin. Ano ba yung sabihin ng ibilang? Ikwentahin na natin. Sabi sa English, reckon yourselves indeed dead to sin. Ibilang mo na yung sarili na talagang namatay ka na sa kasalanan. Ngunit, mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yan ang kabila. Okay? Namatay, pero hindi tayo nanatiling namatay kasi si Jesus Christ po, hindi naman siya nanatiling namatay sa libingan eh. Di tulad ni Muhammad. Si Muhammad, ito yung Savior, prophet ng mga Muslim. Namatay po yan, pero hanggang ngayon, nasa libingan. Si Buddha, yan ang sinasamba ng mga Buddhist. Hanggang ngayon naman sila ay nasa libingan pa rin. Si Jesus Christ namatay, sinama niya tayo sa libingan. Namatay din tayo, pero siya muling nabuhay. Amen? So yun po. Kaya nga, ang sabi nito, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Kahit na yung katawan natin itong makasalanan, nagkakasala pa ito, mamamatay, pero ang pagka nalaman natin yan, yung katotohanan yan, at ibinibilang na natin, na tayo kasama na kanya ni Jesus Christ na buhay, hindi na rin maghahari ang kasalanan sa atin. Dati, ang kasalanan, pasampasan mo. Talagang wala kang magawa, pasampasan mo kasalanan, kaya nasa ibaling ang kasalanan, sumasama ka na. Pero ngayon, nalalaman mo yan, andyan pa rin ang kasalanan, pero ang kasalanan nasa paa mo na. Amen? Nasa sa'yo na lang yan, kung gusto mo magkasala. Pero kung ayaw mo magkasala, gusto mo malugod ng Diyos, pwede po yan. Amen? Wala tayong obligasyon na magkasala. Dati, meron tayong obligasyon eh. Dati talagang obligado tayo magkasala, pero ngayon hindi tayo obligado magkasala. Amen? Kaya nga nagkakasala tayo ngayon kasi nakagisnan eh, nakasanayan. Kaya kailangan yun ay maputol yun, at actually, ang pinaputol ng Diyos dyan ay ang cross. Ang kanyang mamatayan muli pagkabuhay. So ano po yung number 1 natin alalahanin? Para magtagumpay sa kasalanan, alamin. Okay? Alamin natin, no? Kayo nga po sabihin nyo, alamin. Okay, hindi alamin, baka alamin. Kapiyata yan eh. Alamin. Alamin. Pangalawa, ibilang. Okay, ibilang. No? Siyempre, ang ibibilang mo kung wala kang alam. Yung alam mo na merong namatay, si Jesus Christ namatay, hindi mo na buhay, alam mo yun, tapos ibilang mo. Sa'yo din yun. Pangatlo, ihandog. Okay, yan ang mga action words sa Romans 6. Huwag din naman inyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Meron daw po tayong kasangkapan eh. Ano yung mga kasangkapan natin? Itong kamay, kasangkapan yan. Mata, kasangkapan yan. Okay? Bibig, ilong, paa, mga kasangkapan yan. Pwede mong gamitin ang kasangkapan sa mabuti at sa masama. Tama po ba? Meron po ba kayong matalim na, bumili po ako ng matalim na bolo eh. Bolo yan naman? Yung pangano ng baboy, bata, ano? Sa online, mura lang. Buy one, take one. Dinigay ko sa kay Kapmani. Ang talim. At nakakabuto ng baka na ano niya eh. Diba? Ang tawag yan, kasangkapan yan. Cool. Di ba yung Kapmani? Ganda, no? Saan natin dapat gamitin ang Kapman? Sa mabuti lang, makaman. Tapos yung mga kapitbahay mo doon, delikado pa. Pero pwede mong gamitin sa ngayon, tama? Oo, yung aso ng kapitbahay, nag-iingay. Aso yung aso na. Talagang pinagdalo. Medyo
Hindi meron mga ngayong ubang aso. So, magagamit yung kapitbahay. So, lahat po ng ating tools pwede gamitin sa mabuti o sa masama. Itong mga matang ito, lagi kanino nakatingin ito. Itong mga kamay na ito, ano yung ginagawa nito? Yung ating mga dila, sabi nga sa nakakabibig sa James, ito ay the same time, ginagamit natin dila natin sa pagpupuri sa Diyos. Pero ginagamit din natin dila sa pag-curse, pagmumura sa ating kapwa. Sana dalawin natin dila, no? Pwede natin palitan. Yung isa para sa Panginoon, yung isa para sa kasalanan. Isa rin dila natin. Amen? Kailangan para sa Diyos lang yan. Ito may ibig sabihin yan, yung pangatlo, ihandog. Ihandog ang inyong mga sangkap, huwag ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Kaysa taas ng konti ito kaysa verse 13. Na pinakasangkapan ng talikuan, kundi handog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Amen? So, nung tayo ay ligtas ng Panginoon, hindi pa naman tayo dinakagad sa langit eh. Andito pa tayo. Ngayon, itong mga kasangkapan natin ito, itong mga parts of our bodies, pray lang yun, pray. Alam niyo, ganito po yan. Nung hindi ka Kristiyano, wala patayan yung Espiritu, walang Espiritu ng Diyos na nag-ahay sa iyo. Yung energy mo, yung life na nagbibigay ng lakas sa iyo, kumbaga sa sasakyan, yung diesel na nagpapaandar sa iyo, ay ang tawag na dyan na suka. Sa Greek, suka. Hindi naman suka. P-S-U-C something like that, H-E. Yan din ang buhay ng mga hayop. Animal life. Animal life yan. Meron pa rin tayo ng ngayon. Meron tayo pa tayo ng pero nung bigyan na tayo ng buhay ni Jesus Christ, nung tagapin natin siya, binigyan tayo buhay na walang hanggan. Ibang buhay yan. Ang tawag niya ay Zoe. Z-O-E. Itong Zoe ito, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi natin alam yan. Amen? Wala tayong power na mamuhay ng kalugog-loob sa Diyos. Kaya sa maganda yung sinari ko yung mga kahapon eh. Pagkasabi niya, yung mabuting, alam mo mabuti, on your own understanding. Understanding mo lang yan, pero hindi naman yun ang mabuting alam ng Diyos. Tama ba? So yung alam natin noon na mabuti man yan o masama, pagka yan ay sa flesh, sa pita ng laman, hindi yan kalooban ng Diyos. So ang kalooban ng Diyos, ang buhay ng Diyos ay kumikilos lamang doon sa bago. Doon sa bagong buhay, doon sa Zoe, doon sa eternal life, doon sa new world, doon sa new life. Amen? Hindi kumikilos ang Diyos sa dati, sa natural. Amen po ba? Hindi siya kumikilos. Hindi niya aasahan yan. Kaya nasabi sa verse 6, pinatay niya yan kasama. Ngayon, ang pita ng laman natin, yung laman, meron yung mabuti yan. Meron wisdom ang laman eh. May karunungan. May wisdom ang ating flesh. Mabuti po ang wisdom yan. Bawa yung mga worldly wisdom. Meron din pwersa yan. Emotional power. Intellectual power. May pwersa rin yan. Tapos meron din glory yan. Tama kita mo ngayon. Bawa yung mga sikat na tao ngayon, mga sikat na artista. Meron silang katendahan. Tapos kung matalino pa sila. Talino. May example, no? May mga artista na matalino talaga eh. Okay? Matalino. Tapos magandang lalaki. Tapos mayaman. Diyan lahat. Pero lahat mo yan ay laman. Hindi gagamitin ng Diyos mo. Pero sa akin, gusto-gusto natin yan. Halimbawa, ang pastor natin dito, si Richard Gomez. Siguro, mapupulo lagi ang DGC, no? Mr. Chip. Si Mr. Chip, si Mr. Chip. Okay, siya ang ating pastor dito. Wala na mapupulo. Ang mga tao gusto niya, pero wala ang Diyos niya.
Absent ang Diyos. Amen? Absent ang Diyos. Yan ang ginagawa sa libutan, kaya sa religion, sa politics, sa business, yan ang pang-attract nila. Meron silang pwersa, meron silang talino, may diskarte, didiskarte sa sarili talino, pero alam niyo po yan, sa harapan ng Diyos, hanggang doon lang yan. Hanggang pangmundo lang yan. Walang kinalaman sa eternity, sa langit. Yung mga Kristiyano na i-deceive, nadadaya. Alam niyo, unang-una, aminin natin, pwede tayong madaya. Ha? Kahit na ako, pwede akong madaya. Pagkaslaro hindi ka nadadaya, hindi ka madadaya sa tanas, at that moment, nadaya ka na. Okay? Nadadaya ka na. Kasi napaka-alluring yan eh. Napaka-attractive yan. Wisdom of the flesh, power of the flesh, and glory of the flesh. Yan ang gusto-gusto sa liputan. Pero yan po ay pasalimutan. Ayaw ng Diyos yan. Amen? Example natin dyan, si Moises. Si Moises, kung nag-aaral siya sa Egypt, asa kanya ang wisdom of the world. Alam niya lahat ng karunungan ng Egypt. Pero ang Egypt ay rejected sa Diyos yan. As a young man, meron siyang power. Unang-una, anak siya ng pero. Inadapt siya ng pero eh. So, meron siyang pwersa. And then, meron siyang glory. Meron mong sikat ka, anak ka ng paraon. Next in line ka na, pagiging paraon. Okay? Nireject lahat ng Panginoon niya. Ang ginawa ng Panginoon, dahil talagang si Moises, Udyo talaga yan eh. Iburo talaga yan eh. Ginamit siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon. At ang ginawa ng Panginoon ngayon, dinala niya sa wilderness. For 40 years din doon. Tatlong 40 years po siya Tatlong 40. 40 years siya nag-aaral sa Egypt. Natuto siya doon. Pero dinigay ng Panginoon niya. Tapos 40 years siya sa wilderness. Ang kausap na lang diyan, yung mga tupa na lang. Dati yung mga hari ang kausap niya, mga presipe, yung mga gagaling na teacher sa Egypt. Pero ngayon, dahil sa Panginoon, kausap niya yung mga tupa na lang. Okay? Wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Gusto ng Panginoon niya, mawawala ang kumpiyansa sa sariling kalakasan. And then, ginamit siya ng Panginoon. Another 40 years, mula sa Egypt hanggang doon sa damadala na nila doon sa Canaan. Hindi mo nga nakita, hindi niya nakita yung Canaan, pero nakita lang niya. 40 years siya napaikot-ikot sa wilderness. Dala-dala na niya ang mga Israelites. Amen? So, huwag tayong umasa sa lakas ng tao, sa talino ng tao, sa glory ng tao. Pero ang tao po, kahit na aminin nyo, kahit na kayo, umaasa kayo dyan. Amen? Ang tanong ko sa inyo, willing po ba kayo isuko sa Panginoon yan? Are you willing to surrender your glory, your strength, human strength, and your human wisdom sa Panginoon? Willing kayo, ha? Willing or hindi willing? Willing. Parang hindi willing, parang willing. Willing mo, gusto niyo ba o ayaw nyo? Kasi ang hindi nyo isusuko sa Panginoon yan, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi siya gagawa sa inyo. Amen? Yes, yung kapangyarihan din yung human wisdom, yung flesh of the world, yung power of the flesh, at yung glory, pero walang sinabi yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Unang-una, rejected yan, hindi gagamitin ng Panginoon. Para ba ito halimbawa, no? Yung mga masiselang tao, halimbawa, binigyan kita ng magandang sapatos. Maganda, brand new. Pero yung sapatos na yan, ay hindi siya tawag mo dyan, hindi siya talaga yung leather. Okay, synthetic. Pero maganda. Ang tawag mo dyan, hindi siya full grain. Yung kasi iba yung sabi na genuine leather. Ang genuine leather, pangatlo lang yan eh. Yung number 1, whole grain. Number 1 talaga yung whole grain. Yung mga sa whole grain, yung pinakabalat ng baka. Yung parang nasa labas yan. Mga natibay. The more na tumatagal yan, the more na tumitibay. The more na inakaskas mo yun ng mga panlinis, the more na lumalabas yung kanyang gandaan.
Full grain po yan. Pero binigyan kita halimbawa, brand new, pero synthetic. Hindi nga siya genuine leather, synthetic pa eh. Okay. Eh, sanay ka, Kuya Mon, sa mga whole grain. Gagamitin mo yan kahit na napakaganda. Hindi, di ba? Sanay ka. Baka mga tikat. Amen? Mga tikat. Ang Diyos po, pagka pinagamit natin yung ating wisdom of the world, mga anak ng Diyos, i-reject ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay yung sa Kanya ng galing. Spirito niya. Lakas niya. Kaya ang ginawa ng Panginoon kay Moises, ginamit talaga siya. Gagamitin talaga ng Diyos si Moises. Mula pa ng pagkapanganak niya. Pagkapanganak niya, magandang lalaki si Moises, tapos pinapon doon sa, ganyan siya pinapon. Doon sa, sa tubig, basket. Talagang gagawin siya ng Panginoon. Pero hindi siya gagawin ng Panginoon kung hindi muna siya minod. It took him 80 years bago siya nagamit. 80 years. Ano? 40 years siya nag-aaral sa... Nayaan mo na ng Panginoon na matuto sa wisdom of the world, sa Egypt wisdom. Nayaan ang Panginoon dyan na makakuha siya ng personal, ng power. Pero pakipakita ng Panginoon, I reject that. Sige, dadali kita ngayon sa desierto. Another 40 years siya sa desierto. Nagdalaga siya ng tupa roon. Nawala lahat. Yung kanyang kaalaman sa Egypt. Nung hindi na siya mahusay doon, binigay siya ng person ng Panginoon galing sa Diyos. Pero yung sarili, yung kanya pa rin thinking, yung kanya pa rin kamay, yung pa rin bibig niya, yung pa rin pakay niya, yung pa rin ginamit ng Diyos. Yung mga faculty niya, yung pa rin ginamit ng Panginoon. Tinanggalan ng Panginoon yung energy, yung pwersa na inaasahan niya sa kanyang kaluluwa. Yung pala ng kaluluwa ang ginamit ng Panginoon, pero yung energy na galing sa sanlibutan, yun ang tinanggal ng Panginoon. Yun ang pinatay ng Panginoon din sa verse 6. Yung energy, yung buhay, yung suka, at gagawin, papalitan ng Panginoon ng Zoe, yung kaluluwa. Ano po ba? Pastor, halimbawa po, nagsuko na ako ng buhay, tapos ako biyan, hindi po. Ang gagawin ng Panginoon yan, meron ka pag-discipline of the Holy Spirit. Kasi matagal yan kakalas ka na siya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga kapagsubukan, mga pagsubok sa buhay, pinakalas ng Panginoon yan. Di ba ba kayo tumatangay yung mga kapagsubukan? Kalungkutan, kabiguan, mga failures, mga pagkalugi, dumatangkay yan. Maganda po yan. Yan ay mga of God. Arrangement ng Diyos yan. Unti-unti dinumog ka na Panginoon. Bakit kung ano Panginoon, sa'yo na lang ako aas. Hindi mo kaya ito. Pero gusto mo magpagamit sa'yo. Amen? Kasi po, yung, alam mo, magaling ka. Nandun ka pa rin sa talino ni Egypt. Nasa iyo pa rin yung fleshly wisdom, the wisdom of the flesh. Nandun pa rin sa yung glory of the flesh. Nasa iyo pa rin yung power of the flesh. Sabihin mo, Panginoon, gamitin mo ako. I volunteer. Gamitin mo ako, Panginoon. Kaya ko yan. Pwede kang mag-volunteer, pwede kang magpagamit, pero hindi ka ginagamit ng Diyos. Baka ginagamit ka ng pastor, ginagamit ka ng mga tao, ginagamit mo sa sarili mo, pero isa lang ang hindi gumagamit sa iyo. Isa lang ang hindi ma-approve sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi pinagmamalat mo yung wisdom of the flesh, power of the flesh, glory of the flesh. Kailangan matanggal mo. At ang pagtanggal ng Panginoon dyan, dalawa, salita niya, at saka yung discipline, yung mga karanasan natin. Amen. That's why, hindi tayo pwedeng magmadali. Ang Diyos hindi na magmadali. Huwag tayo magmadali. Amen. Yung iba naman, sanay na proseso na ng Panginoon, magpagamit na tayo. Okay? Magpagamit na tayo. Na-proseso na tayo ng Diyos. Halimbawa, na-proseso tayo. 3 years, 4 years, na-proseso na ng Panginoon. Magpagamit.
Kaya kapinda ka ng Panginoon sa mga kahirapan na yan, hindi basta lang dumaan din, hindi accident yan. Pinadaan ka ng Panginoon sa mga kahirapan sa buhay, malaki ang maliit na kahirapan na yan, upang magamit ka ng Diyos. At hindi masayang ang buhay mo sa lipunan niya. Sa mga ang lahat ng dito nasisira yan. Nasisira mo lahat. Nakita niyo yung pinost ko si Hulk Hogan? Sabi niya, ang spiritual sa Hulk Hogan? Sabi niya, ngayon sabi niya, buhay kayo sa vessel ko lang. Lahat ng glory, power, money, kasikatan, sabi niya, temporary lang yan. Okay? Pero sabi niya, I am a vessel for the glory of God. Alam niyo, ang Panginoon, nagliligtas siya, maliit na laki. Nagawa meron akong 3 baso rito. Baso, 4. Yung isang baso ko, made of gold. Hindi siya Starbucks. Made of gold na. Pangalawa, made of silver. Magandang baso, mugs. Number 3, made of wood. Mugs din yan. Number 3, sabihin natin kawayan. Number 4, made of clay. Clay. Lupa. Alin ang gagawin ko dyan? Halimbawa, bumisita ka sa akin. Nandiyan yung aking mga 4 na mugs. Sabi mo, Pastor, pati mga kape. Alin ang gagawin ko dyan? Kaibigan kita. Gold, silver, wood, or clay, lupa. Ano ang gagawin ko para mag-ipaktimpla ka ng kape? Gold? Wow, so si ate. Ano pa? Sige, magiging sa'yo, the gold. Ha? Silver. Okay. Ano gagawin ko? Gold din. Ang gagawin ko yung malinis. Amen? Kahit na gold pa yan. Pero kung may mga tahi-tahi ng ipis niya, malinis yung clay o malinis yung wood, yun ang gagawin ko. Tama? Yung malinis. Ibig sabihin po rito, hindi doon sa kanakagisnan mong pagkatao mo, kung ano ka. Kung ano yung background mong pinag-aralan. Hindi yun. Gumagamit ang Panginoon ng mga gold. Si Pablo, gold yan. Pablo. Kasi napakataas sa pinag-aralan ni Pablo eh. Ginamit siya ng Panginoon dahil nalinis siya. Si Pedro, baka wood lang yan. Pero ginamit siya ng Panginoon kasi malinis siya. Ano po ba? Gagamitin tayo ng Panginoon, hindi tayo malinis. Paano ka nalinis? Dumaan ka sa proseso. Yung pa rin ikaw. Si Pablo, yung kanyang soul, yung kanyang magiging Pablo na makalino ang kanyang utak, yung pa rin ginamit ng Panginoon. Yung pa rin. Ando pa rin yung faculty ng kanyang brain, ando pa rin yung faculty ng kanyang pananalita. Ginamit lang siya ng Panginoon nung matapos na siya may process. Yung process siya, nahulog sa kabayo. Tapos iniwanan niya lahat noon para lang makakuha niya si Jesus Christ. Yung dating pagkat, Pastor, paano malalaman na ready na ako, na proseso na ako? Ito po, pagka wala ka na pinagmamalaki, kundi si Jesus Christ na. Pero pagka marami ka pa pinagmamalaki, marami pang ipoproseso siya ng Diyos. Amen? Mga kapatid, maaaring successful ka sa buhay, hindi mo kinakailangan alisin ng Panginoon yan eh. Pero minsan, aalisin ng Panginoon. Pero hindi na kinakailangan alisin. Pwede mo rin magamit yun eh. Ang importante lang, huwag mong asahan yan. Amin po ba? Kung maganda ka, matalino ka, gagawin mo ng Panginoon yan, pero huwag mong asahan yan. Amen? Kung hindi ka naman matalino, mas maganda. Mahina ka, weak ka, tapos magbang ka pa, mas maganda sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Moises, kung talagang walang mga dahil 40 years na siya nag-aalaga ng tupa, hindi siya marunong magsalita. Panginoon, ano po sasabihin ko? Yung ako marunong magsalita. Ano sabi ng Panginoon? Sino ba ang gumawa ng iyo? Yun lang. So, ang Diyos na ngayon ang nag-aaral sa iyo. Ngayon, pag gagamitin ka ng Panginoon, hindi yung parang patay ng gulay ka. Wala kang will. Hindi po. Delikado yan pag yung passive. Ay, hindi na ako mag-iisip. Bahala ng Diyos. Ay, hindi na ako mag-desisyon. Bahala ng Diyos. Delikado yan. Pag hindi ka nag-desisyon, isa ka nasa mag-desisyon para sa'yo. Mag-desisyon ka.
Gamitin mo yung will. Amen? Kaya sabi, susuko na ako sa Panginoon. So therefore, hindi na mag-isip, Panginoon, do the thinking for me. Mag-isip po kayo para sa akin. Total, suko na ako sa iyo. Gamitin mo yun. Ang ibig sabihin na suko, Panginoon, nandito ako, gagamitin ko yung aking will, pero ipapasama ko sa iyo. Amen? Ang aking example dyan, parang yung magaling sumayaw ng tango. O kaya ng, ano yung mga sayaw na meron, yung mga tango, ano pa? Cha-cha. Halimbawa, ako diyan marunong, ikaw marunong ka. Okay, hindi ako pwedeng para papatay mo na ako ng sakyan kita gano'n. Diba, tatapon mo ako kung ikaw marunong. Kahit hindi ako marunong, pero pag gusto mo matuto, kailangan, on my own, nag-iisip din ako, tama. Sa ulan yan, nakakapag ko yung mga paa mo, pero hindi ako marunong eh. Hindi gano'n. Tama, darating ang panahon na yun, matututo na rin ako, pares tayo matalino, marunong na, dahil ikaw nagtulong sa akin, talagang alam na natin ang ating ginagawa, nakaharmonize na. Amen? Pero, aktiban mo, nag-iisip, aktiban mo doon sa aking ginagawa. Yung po ang ibig sabihin na sukong buhay. Ako ay sumusunod sa iyo kasi ikaw ang authority ko. Ikaw ang teacher ko, ikaw ang magaling sa sigaw. Alam mo ba, gano'n ang aking partnership sa Diyos. Hindi ako gano'n, hindi na ako mag-iisip pa. Bala na para matay kang gulay mo eh. Kasi talas kayo ng gagamit sa iyo. Kasi sa talas, kahit hindi ka magpapagamit, nagamitin ka niya eh. Pero ang Diyos, kung kaya hindi ka nagpagamit sa Diyos, hindi ka niya gagamitin. Gentle siya. Hindi niya i-invade, hindi niya makikilaman yun sa iyong will. Ang free will mo lagi niyang ginagamit yan. Pero sa talas, kahit hindi ka magpapagamit, nagamitin ka niya. Dadayain ka pa nga niya para magamit ka niya. With or without your consent, gagamitin ka na sa taas. Pero ang Diyos hindi ka na gagamitin kung hindi mo gusto. Kailangan natin yung will. Alam mo ba? So kailangan active ka. Panginoon, hindi mo akong wisdom. Susuko ako. Matigas po ako pero susuko ko ako matigas sa iyo. Matigas sa aking ulo pero Panginoon, tulungan mo ako sumunod sa iyo. Kaya nga sabi ni Pablo, si Jesus Christ na ang ating karunungan, si Jesus Christ na ang ating katwiran, si Jesus Christ na ang ating kabananan, si Jesus Christ na ang ating katubusan, siya ang ating buhay, siya ang ating lahat-lahat, siya ang ating kapayapaan, si Jesus Christ. Kung tayo walang tiyaga, siya ang ating tiyaga. Hindi tayo hindi ng tiyaga. Siya mismo ang ating magiging tiyaga. Kung tayo hindi marunong umibig, si Jesus Christ ang ating pag-ibig. Amen? Christ loved that person through me. Panginoon, mahalin mo yung tao yun, gamitin mo ako sa pamamagitan ko. Si Jesus Christ ang umibig, pero ito ang ginagamit ng Diyos para maging instrumento para mahalin niya ang tao yun. Alam mo ba? Hindi sa sarili mong pag-ibig. Hindi sa sarili mong diskarte. Si Jesus Christ na lahat. Kaya si Jesus Christ, siya na ating ang lahat. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng ating pagsuko, pagtatagumpay, paghahandog sa Panginoon. Huwag niyong madaliin yan. Unti-unti, papakita sa'yo ng Panginoon kung ano yung susuko mo. Minsan, hindi mo kaya suko ka, hindi ka ng Panginoon tayo. Tapos, unti-unti, ay bibigyan ko sila. Ako po, ang dami kong pangarap sa buhay, pero minsan yung mga pangarap ko, hindi ka logo na ng Diyos, sinuko ko lang. Sa example, siguro mga 10 years din, less than 10 years, natuto ako ng golf. Naisama ako ng golf. Tapos nakarap ako, baka ako maseso ako sa golf, kaya matanda na ako. Actually, natuto po ako, nananalan ako ng mga trophy. Pero ang problema sa golf, una, ginagawa yan Sabado Linggo. Hindi tama agad yung problema ko. Pangatlo, ang haba ng oras. Pangapat, ang mahal. Ang mahal na sports. Sabi ko, Panginoon, hindi nyo kalawin. Ang mga hindi kalawin ako meron kasi tinatamaan yung Sunday. At sa akin. Yun yung usually yung mga tournaments. Kaya na gusto ko. Alam na lang ko siya. Yung lang. So, ready po ba kayo na mahal ko pero para sa Panginoon? Masusunod. Kasi ang timbang niya, sino ba talaga mahal? Kasi yung mga hindi suko, gusto nila yung sarili nila. The world revolves around them. Siya ang sikat, siya ang una, siya ang pinaka-matalino, siya lahat. Hindi ka gagawin na Panginoon. Gusto ng Panginoon si Jesus Christ ang ating buhay, siya ang sentro,
Parang alam niyo po ba yung wheel? Yung gulong ng bike, meron yung hub. Ano yung hub? Yung sa center. Tapos may mga rayos yan. Yung mga rayos na yan din ang buhay natin. Pag-aaral, family, trabaho, pero lahat yan nakadugtong doon sa sentro. Amen. Pagka priority mo yung kasi yung karir mo, nakalimutan mo yung sentro mo, ikaw na magiging sentro ngayon, sira lahat yan. Nasisira lang. Kaya sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin niyo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ito, ipawa mo, ikaw. Amen? Laging si Jesus Christ. So, hindi mo na muna lang, Panginoon ko ang aking kaulungan. Hindi mo kaya, Panginoon kayo po ang aking kakayanan. Ito ang aking kapangyarihan. Pag nawawala ka ng tiyaga, ang Jesus, kayo po ang aking tiyaga. Sa lagi. Panginoon, pero Panginoon ko ang aking wisdom at aking kayamanan. Dahil sa Panginoon yan, magmamanifest ng mga magmamanifest yung Diyos. Kasi naka doon sa pinakabuhay. Naka-attach ka sa pinakabuhay. Sabi ko ba? Question? Para mamaya, wala na tayong konti na lang. So yun po yung kailangan alamin, ibilang, ihandog. Yan ang chapter 6. Tapos sabi ko, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Yung pinag-usapan natin kanina, yung diniscuss sa inyo, noon pa, yun ang ibig sabihin ng biyaya. Hindi lang yung alam mo yung biyaya sa bibig, yung biyaya, alam mo si Jesus Christ na namatay para sa iyo, kasama ka niyang namatay, kasama ka niyang hindi na buhay, binibilang mo yan, kinukwenta mo, totoo sa sarili mo yan, tapos binibigay mo ang iyong sarili. Alam mo po, kailangan araw-araw natin yan doon ang ating buhay sa Diyos. Ako everyday. Daily ang ating offering. Panginoon, I surrender my life. At the cross, sinusuko ko ang aking pagiging self-centered. At the cross, sinusuko ko ang aking pagiging self-righteous. Ngayon, Panginoon, at the cross, sinusuko ko po ang aking pagiging kumpiyansa sa sarili. Ang aking pag-ibig sa sarili, pati yung self-pity ko, at yung aking mahilig sa salimutan, sinusuko ko lahat-lahat. Ang aking laman, ang karunungan na laman, ang talino ng laman, ang lakas ng laman, ang glory ng laman, sinusuko ko. Ang aking utak, yung aking brain. Minsan yung brain ko natin, malikot yan eh. Minsan may mga biglang sisingin ng mga thoughts. Panginoon, sinusuko ko sa ito. Everyday, susuko ko yan. Amen? Susuko natin yan sa Panginoon. Tapos Panginoon, gawin niyo po ang gusto nyo gawin sa akin. Yun po ang the best na pamumuhay. Sino ang gumawa ng Toyota? Si Toyota. Sino ang gumawa ng Honda? Si Honda. Yung mga names ko yan eh. Sino ang gumawa ng Ford? Si Ford. Ang pangalan ng first name ni Ford? Henry Ford. Sino ang aasahan mo para mag-drive ng Ford? Kung buhay si Ford. Si Ford o yung tao ni Ford? Si Ford. Kasi siya gumawa din. Tama mo ba? Sino ang aasahan natin mamuhay sa buhay natin? Ikaw o ang Diyos na gumawa ng buhay mo? Tayo ang susunod na. Kasi siya may master niya. Tayo alam natin kung konti, pero ang Diyos alam niya natin. Okay, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Napakabuti niyo sa amin. Unti-unti, hindi po namin ito mabibigla. Bigyan niyo kami ng revelasyon kay Jesus Christ. Para maunawaan namin, para maipabuhay namin, maranasan namin ang katotohanan na kami Panginoon Diyos ay kasamang namatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Patay na kami sa kasalanan.
Kasama kami na inibigyan muli ng buhay. At kami ay buhay para sa Diyos. Buhay na magbibigod sa inyo. At sinusuko namin ang aming mga sarili sa inyo. Panginoon, bigyan nyo kaming trust, tiwala. Jesus Christ na aming tiwala. Sapagkat kayo'y tapat, hindi kayo marunong magsinungaling. Kayo Panginoon Diyos ay totoo. Mapagmahal. Na Panginoon Diyos, tama na. Sinusuko namin ang buhay namin. Sapagkat kayo, all-knowing God. Alam nyo lahat. All-powerful God. Kaya nyo lahat. All-present God. Kayo nasa lahat ng tao. Tama na. Kayo ang aming pagtitiwalaan. This I pray in Jesus' name. Amen. Praise God po sa ating lahat. Kaya ngayon, dumako na sa music muna, si Kuya Mon, ay ipapakanta niya yung ating In His Time. Tama ba? In His Time. In His Time. Hilig yan, hilig.